May effect pa siya. Effects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nais ko po sanang magtanong kay Sheikh Alamuddin sa mga oras na ito. Naway mapagbigyan ang katanungan upang hinggil sa kaalaman, dagdag kaalaman patungkol sa ating ibadah. At itong aking katanungan, may nagbanggit na ang mga panahon na tinutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua panalangin sa mga sitwasyon. Ngayon, sa tuwing aakyat daw na ang katib sa minbar para mag-deliver ng khutbah sa araw ng Jum'ah hanggang sa matapos ang salat Jum'ah, ito ba ay may katotohanan o di kaya naman ang isang katanungan ay totoo po ba na sa pag natapos ang unang khutbah, bago pumasok ang pangalawang khutbah, katanggap-tanggap po ba ang dua? Or allowed pang magdua do sa pag-iita na yon? Nawa si Sheikh Alamuddin naririnig ang mga katanungan kong ito sa mga oras na ito habang kami nasa kapihan. Nakita na naman yung kulay pula ng kamay ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, bago natin sagutin yung katanungan, no? By the way, nandito po tayo ngayon sa loob ng paliparan ng Haring Abdul Aziz, no? No? Ano yan? Himpapawiran. Himpapawiran. Liparang pandaigdigan ng Haring Abdul Aziz. Yun. Kayo po ay magtagalog ngayon ng purong Tagalog. Laliman natin ang hukay. So dahil sa napakaganda at napakagiliw na nagtatanong, mashallah. At meron tayong tagapagtawid ng uhaw. Diya nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagparaos ng uhaw at nagparaos. Allahu Akbar. Mashallah, tabarakallah. Tagalog yun. Mashallah, tabarakallah. Okay. So ayun mga kapatid, actually, basahin natin para sa ganun. Kasi yung binanggit kasi dito, sa Arabic ba, kumbaga, mahalun nazar, kinakailangan ng further investigation, pagsisiyasat. Okay? Sabi niya, kasi yung template ng kanyang caption, mga panahon na tinutugunan ng Allah ang dua o panalangin. Na kung saan, isa sa mga banang binanggit dito, sa tuwing aakyat, kasi tayo mga Tagalog, no? Mga taga Laguna ere. Pasukan na yan. Mga taga Laguna ere, pati yung mga nagbibideo. Okay? Sa tuwing aakyat, so sabihin sa tuwing aakyat, every climbing. Sa tuwing pumapanaog, sabi ni Mamay. Sa tuwing aakyat, sa tuwing, kumbaga, no? Sa tuwing aakyat na ang khatib, yung khatib yung nabibigay ng sermon sa mimbar, ang ibig sabihin ng mimbar doon sa pulpito, para mag-deliver, para magbigay pangaral, o pagbigay ng pangaral ng khutbah sa araw ng Jum'ah hanggang sa matapos ang salatul Jum'ah. Now, dito, kung ating sisiyasatin ang kanya, yung phrase, yung parira lang ginamit dito. No? Subhanallah, lalim na niyan. Tulog ako nung class. Alisunod sa parira lang, Pilipino. Na kapag ibig sabihin kasi, ano bang tinutukoy niya dito? Na magdudua? Pwede bang magdua ang isang Muslim at wala siyang ibang gagawin kundi magdua? Sa tuwing ang khatib ay umaakyat papunta doon sa pulpito hanggang sa matapos sa Jum'ah? Hindi pwede kung ganun. Kasi bakit? Alam natin kung ano ang obligasyon natin bilang mga nakikinig sa khutbah, na kung saan obligasyon natin ang pakikinig sa khutbah, no? At hindi tayo pwedeng kumbaga magsalita. Kahit pang salita natin ito ay mula sa Quran, mula sa hadith, bawal. Bawal. Kahit magdudua tayo habang ang nag-imam ay nagkukhutbah, sapagat ito ay alinsunod sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, man takallama wal imamu yakhtub fi yawmil jum'ah faqad laghaw. Ibig sabihin, sino man ang nagsasalita. Pag sinabi ng salita, general na ano yung pangkalahatang salita yon, either mabuti man o masama, o either ito ay dua o either mga katulad nito. Sa haba ang imam ay nagbibigay ng sermon,
sa araw ng Jum'ah specifically ay tunay na ang kanyang Jum'ah ay lagaw. Maraming interpretation ng lagaw. May mga ibang nagsabi na ay disqualified. May mga nagsabi is nulled, in void. Void ibig sabihin ito ay hindi tanggap. May mga ibang sabi na tanggap pero kulang. Pero ibig sabihin hindi perfect sa madaling salita. May minor or major violation doon. Sabi may violation dito. Hindi ka na pang kanyang tinatawag na Okay? So ibig sabihin dito, iniiwasan natin 'yon. So kung ang tinutukoy dito, pwede kang magdua dahil sa ito ay sinasabi mong katanggap-tanggap sa mga oras na yaon habang nasasalita yung khatib, ay hindi pwede 'yon bilang nakikinig. Okay? Pero kung hihimay-himayin natin na habang umaakyat pa hindi pa nagsasalita, pwede ka magdua kasi since na generally state pangkalahatang pahayag sa Propeta na ang Jum'ah ay araw na kung saan ay tinatanggap ang dua ng isang tinatawag na tao. O bilang pangkalahatan 'yon kasi pag araw ng Jum'ah. Although may mga specifics lang mga binanggit ilan sa mga scholar, ang iba nga sinasabi ng pinakamainam doon sa oras ay after ng asar papunta ng Maghrib. Yun yung mga oras na tinatanggap yung dua sa Yawmul Jum'ah. Yan ay that's another interpretation, Pero may mga iba naman na lang pangkalahatang buong araw ng Jum'ah. So kabahagi na ito dito. So kung halimbawa, paakyat pa lamang yung imam, habang paakyat nagdudua ka, walang problema sa bagay na yun sa sarili mo. Okay? Pero once na kapag nagsalita na yung imam, hindi ka na pwede magsalita. Hindi ka na pwede magdua, hindi ka na pwede kahit pa nga magsalami, bawal sa'yo tugunan yung salami. Okay? Bawal yun. Okay. So yun. So habang nagsasalita yung imam. At the same time, siyempre sa karapatan naman ng nagbibigay ng sermon, walang duda, mayroong specific doon na pwede siyang magbigay, which is mustahab sa kanya na magbigay ng dua. Ito yung, halimbawa, pagpatapos na yung khutbah, then okay, sa pinakahuling bahagi ng pangalawang khutbah, yan yung mga dua. Pwede rin siya habang nag-khutbah siya, magdudua siya, wala problema sa karapatan ng imam. Okay? Basta, hindi lang siya mawala doon sa topic niya, kumbaga, which is related doon sa natawag na dua. Okay, sa subject niya. Now, there's comes another issue which is merong issue doon sa pagitan ng tinatawag na Ang tanong, merong bang nabanggit na katibayan na pwede or sabi natin mustahab o kaaya-aya ang pagdudua sa pagitan ng unang khutbah, sa pagitan ng dalawang khutbah. Una at saka dalawang khutbah, either sa karapatan ng imam o sa karapatan ng ma'mum. Okay? So dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang hadith na magsasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua sa pagitan ng dalawang khutbah. Okay. At wala ding hadith na nagsasabi na ini-encourage niya, okay, na ang mga oras na yaon ay tinatanggap ang dua. Ay magdudua ka dahil tinatanggap ang dua. Okay? Walang ganun mga kapatid. Bagkus nakalagay sa hadith ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sa Bukhari. As Prophet Muhammad sallallahu kapag siya ay nagbibigay ng tinatawag na khutbah sa Jum'ah, ay umuupo siya sa pagitan ng dalawang khutbah. Umuupo siya ng bahagyang pag-upo. Okay? At walang bilang kita specific na sasabihin sa pagitan ng pag-upo na yaon. Wala. Okay? Walang tinatawag na sabihin natin At the same time, kung ang arguments nga na magdua, kung sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, kung ang pagdudua sa pagitan ng dalawang khutbah, okay, walang problema, magdua ka pero sa sarili mo. Huwag kang magdua na inihangat mo yung kamay mo sa mga oras na yaon. Kasi hindi yun ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto mo magdua, para sa sarili mo na yun. Okay? Bilniyat na magdua kaya okay, sabi natin, di ba? In faino astagfirullah fa innahu ghafurur rahim. Astagfirullah. That is dua. Alam duda, magsabi ka ng after magsabi ng imam na astagfirullah innahu ghafurur rahim. That is dua. Paghingi ng kapatawaran sa that is dua. So mag-astagfir ka, walang problema. Pero yung mag-angat ka ng kamay sa ganun tinatawag na oras, that's kumbaga pumasok ka pa sa issue. Okay? So kailangan iwasan yung bagay na yun. Okay? Bagay na yun. Even the imam, hindi rin pwede kasi ang Prophet Islam hindi ginawa yun. Na nagtataas siya ng kamay sa bagay ng dalawang khutbah. Okay? So yun yun. Pero kung ikaw, para sa sarili mo magdua ka, walang problema sa sarili mo magdua ka, mag-istighfar ka. Lang siya, hindi talaga siya. Okay? Pero wag mong itaas ang tinatawag na kamay sa mga panahon at sa pagitan ng dalawang khutbah. Kasi magkakaroon ng tinatawag na issue. Okay? Makakaroon ng issue. So yun yung nakalagay sa hadith mga kapatid na kung saan ginagawa ng mga sahaba at maging propeta sa pagitan ng dalawang khutbah ay wala siyang specific na binigay na dhikr o dua. Bagkus ay umuupo lamang ng bahagyang pag-upo sa pagitan ng dalawang khutbah. Yun yung nakasaad sa Sahih al-Bukhari at sa iba pang mga
mga hadith, no, na nabanggit sa sunan at saka sa mga sahih. You know? Then yun, regarding at bilang na, hope na naging malinaw yung issue na yan sa'yo. Dole na, at least, question. masyallah yung ano, sa kalaw, check sa yung magandang